Magandang araw po sa inyong lahat. Sa video natin ngayon is gagawin natin yung bandwidth management with gaming priority. Welcome to Vance J Tutorials. If you want to be updated for more videos like this, just hit the subscribe button and turn on the notification bell. So ito po yung gagawin natin sa ating tutorial ngayon. Gagawa tayo ng Mangle, Q3 at Simple Queues. So kunting explanation lang po kung paano natin gagawin yun at purpose ng mga rule natin gagawin or setup. Important note for viewers. Any content of this video is for tutorial purposes only and this is not for sale. And the video you can watch today is based solely on the experience, experiment, and research of the owner. Vance J is not professional nor certified in this field. If you wish to continue, follow the instructions carefully and proceed at your own risk. Dito sa Mangle, dito natin i-filter yung mga connections natin. For example, sa connection natin is merong papasok na mga games, browsing, mga streaming. So, ang purpose natin sa Mangle, dito natin i-filter. So, ihiwalay natin yung browsing, streaming, downloads, at gaming. So, yan ang main purpose natin sa ating Mangle. Then, dito naman sa Q3, ito yung dito natin gagawin yung overall connection limit. Dito natin i-limit yung set natin sa ating mga connections. For example, meron tayong internet connection na 30 Mbps. So, pwede natin i-set na hindi talaga full ito. Gawin lang siguro nating 25 Mbps. Para in case full use na yung ating set. So, meron pa tayong backup na speed. So, dito pwede nating i-set yung connection sa browsing, streaming, hanggang sa games. Then, dito natin gagawin yung priority. Kadalasan sa mga users is naglalaro. So, gawin natin priority yung games. So, yan ang purpose sa Q3 sa ating setup ngayon. Then, dito naman sa Simple Queues, so, ito yung speed limiter sa ating interface. For example, sa ating config, meron tayong hotspot, LAN connection, at PPPoE. So, dito natin pwedeng i-control yung limit. For example, ito pa rin ay speed natin is 30 Mbps. Sa hotspot, pagpalagay lang natin na 15 yung ating limit. Dito sa LAN is 5 at saka sa PPoE din 5. So, kung gusto nyong gumawa ng ganitong setup, yung meron na itong tatlo, so check lang yung link na sa taas. So, yan ang ginawa natin sa ating previous video. Pwede nyo sundan at sunod din itong ating bandwidth management. So, hindi natin patagalin at simulan na natin ang configuration or setup ng ating bandwidth management. Punta tayo dito sa Winbox. First, gagawa tayo ng Mangle. Dito tayo sa IP firewall. So, ito pala yung notes na gagawin natin. Ito yung mga steps. So, meron tayong tatlo. Mangle, Q3, Simple Queues. So, ito yung mga definitions natin. So, yung connection natin, pagpalagay natin na 30 Mbps. Location natin is 25 lang. Then, ito yung mga gagamitin natin mamaya sa ating setup.
sa ating bandwidth management, maglalagay tayo ng layer 7 sa firewall. Then yung mga ports from browsing to games. So huwag kayong mag-alala, itong mga ito is i-upload natin sa ating FB group. So paki-check lang doon para masundan nyo yung ating tutorial. So ilalagay ko din sa baba yung link ng ating group sa FB para ma-download nyo ito. So balik tayo dito sa Winbox. So first thing natin gagawin is, before tayo gagawa ng Manggel, so gagawin muna natin yung fast track ng ating ICMP app sa DNS. So dito sa general, sa chain forward lang, then dito sa protocol ICMP, so ito yung gagawin natin para sa ping. Then sa action is fast track connection. Then yung sa DNS naman, forward, then protocol is UDP, so destination is 53. Then dito sa action is fast track connection. Yan. Okay. So sa games, pwede naman natin fast track. At pwede din natin i-mark connection lang dito sa Manggel. So ang gagawin natin is mag-mark connection lang tayo sa ating games dito. Hindi natin i-fast track. So ito lang dalawang fast track natin. So dito sa Manggel, merong maraming option kung paano natin i-filter out yung mga connections. So pwedeng gumamit tayo ng row. So kapag meron kayong mga files niyan, so or script, so pwede nang gamitin din ito. Then dito sa address list, pwede nitong gamitin kung meron din kayong mga addresses na pwedeng gamitin. Then yung gagamitin natin sa tutorial ngayon is yung sa layer 7. So para malagay natin dito yun is copy lang natin ito from IP firewall layer 7 protocol hanggang dito. Yan. Then balik tayo sa Winbox. So para malagay natin dito yon, open lang tayo ng new terminal, then paste, enter. Okay, close lang natin ito. So yan, nandito na yung lahat. So meron tayo dito sa download, meron tayo sa Facebook, sa streaming, at sa torrent. Pero hindi natin gagawin lahat. Maggawa lang tayo ng sample para hindi naman masyadong tumaas yung ating video ngayon. Dito yung sa Manggel. So click lang itong add button. Then dito sa chain, pre-routing lang. Then unahin muna natin yung Facebook. So for example, itong Facebook unahin natin. Dito sa advanced, click lang itong advanced. Sa general is ito lang pre-routing. Sa advanced, sa layer 7 is hanapin lang natin yung Facebook. So ito yon. So ito. Then sa action is mark connection tayo. So FB con
Then, sa pass-through, check lang yan. Then, apply. Okay, so balik tayo dito. After natin yung mark connection is i-mark packet naman natin. Click lang itong add button ulit. Then, pre-routing. Bali, dalawang gagawin natin. First is, i-mark connection muna natin yung connection through layer 7. Then, after nyan is, i-mark packet naman natin. So, yung mark packet is yun yung connection na ipapasa natin sa Q3. So, mamaya ipapakita natin kung paano natin ipapasa yun sa Q3 para malimit natin yung connection. So, dito sa Manggel is pure marking lang muna. So, dito natin i-filter out yung mga connections. So, dito sa general pre-routing, then dito sa connection mark is piliin natin yung FB con. So, yung connection na ginawa natin dito sa Facebook. So, ilalagay natin dito sa connection mark. Then, dito sa action is mark packet. Then, uncheck lang tong pass-through. So, ibig sabihin yan, dito na wala na siyang iba pang pagpasahan ng connection. So, ito na yung tatawagin natin dun sa Q3. So, sabihin lang natin dito is FB packet. So, ito lang. Then, okay. So, pwede din tayong maglagay dito ng comment para mas madali nating matandaan. Connection. Yan. Next naman gagawin natin is yung sa streaming. So, pipili lang tayo ng isa dito is meron tayong marami. Mostly ito yung magkocontrol sa ating streaming. Mostly sa YouTube. So, gawa lang tayo ng Manggel. So, dito sa general, gagawa tayo ng mark connection ulit. Then, dito sa chain is pre-routing. Sa advance, sa layer 7 is pili natin yung streaming. So, ito yun, yung una dito. So, streaming video. So, ito yun, streaming video. Ito lang, sa sample natin, ito lang yung pipiliin natin. So, kung nasa inyo is i-add lang nyo to. Kung mostly naman dito lang na-filtered out yung sa streaming dito sa una. Then, after nyo malagay dito sa layer 7, dito sa action is mark connection ulit natin. Then, dito sa connection mark is gagawin natin streaming on. Then comment streaming connection. Yan. Then okay. Yan. So meron tayong streaming. So dito sa layer 7 is meron tayong 1, 2, 3, 4. So, pwede nyong gawin yan. Dito yung 4. So, maglagay tayo ng isa. Mag-add tayo ng sa streaming. So, same pa rin. Chain pre-routing. Then, dito sa layer 7 is yung ito naman. Then, sa action is mark connection. Dapat same ito dun sa ginawa natin na
connection sa streaming. So ito, then pass-through ulit kasi papasa pa natin ito sa dito sa ating mark packet. So click apply, then okay. So yan, meron tayong dalawa. Then next is gagawa naman tayo ng mark packet para sa ating connection. General, dito sa connection mark, hanapin lang natin yung streaming. Ito, streaming con. Then sa action is mark packet. Then uncheck yung tong pass through. Then dito streaming packet. Yan. Next, yung sa downloads naman. So, mahalaga yung control or dapat makontrol natin yung ating network para hindi naman affected yung bawat connection. So, ililimit natin. So, mas malaga na ma-filter out talaga dito sa Mangle yung mga connections. Next is yung sa downloads. So, gawa naman natin sa downloads. So, same pa rin dito sa chain. Then, sa advanced, layer 7 is mostly itong mga extension. So, ito yon. Gawa tayo ng sample dito sa downloads. Then, action, mark connection ulit para sa downloads. So, downloads or sabi lang nating large files. Downloads. Connections. Yan. Then, pass through, check. Okay. So, same pa rin kung mag-add kayo. So, piliin niyo lang tong nandito na mga layer 7 para sa ating mga downloads. So, kung meron pa kayong ibang script, so pwede niyo idagdag dito at gawan niyo lang ng connection dito, marking dito sa Mangle. So, yan lang muna sa sample natin para mas madali. Then, gawa na natin to ng mark packet. So, dito sa chain, is pre-routing. So, hanapin lang natin yung download connection na ginawa natin dito sa connection mark. So, large files. Okay. Check mo natin. dlcon apply. Okay. Yan. Then, dito sa action, mark packet. Then, uncheck kung pass through. Then, dl apply. Okay. So, purpose lang nito guys hindi natin baka magtaka kayo bakit hindi natin ginawa yung lahat. So, purpose lang natin is malaman nyo kung paano gumawa ng markings dito sa firewall para ma-filter out natin yung mga connections. So, assignment nyo lang ito. So, gawa nyo itong iba para matapos dito ma-filter out natin yung mga downloads. So, sa streaming, so kasali na dito. Next is gagawa tayo sa pwede rin isama natin itong sa torrent. So, gagawa lang natin ito dito sa Mangle. So, general pre-routing. Then, sa advanced, hanapin lang natin yung sa torrent. Yan. Lagyan natin ito.
Then sa action is mark connection, pass through, check, then torrent con, comment, torrent connections. Then okay. So isa lang din ang gagamitin natin sa sample natin ngayon. Then mag-mark packet na tayo. Then dito sa connection mark is torrent con. Then action is mark packet. Then pass through uncheck. Dahil ipasan natin to sa Q3. Mark packet is torrent. Yan. Apply. Okay. Next natin na gagawin is yung sa browsing. Yan. Copy lang natin tong mga ports. So, same lang naman ang gagawin natin dito sa TCP at UDP. Bali dito ay wala tayong ginawang or dineclare na protocol kasi naka layer 7 tayo. Sa browsing is gagawa tayo ng para sa TCP at UDP. Dito sa general is pre-routing, protocol TCP, then destination port is yung mga port ay mali. Ito, copy lang natin to. Then dito sa destination port, yan. Then sa action, mark connection, then browsing con connection, then pass through check, then comment browsing. Okay, then okay. Then para naman sa UDP, pre-routing ulit. Then TCP sa protocol is UDP. Then destination port, same lang. Then action is mark connection. So dapat same lang dito sa TCP yung ating marking sa browsing. Since pag-iisahin natin sila sa isang packet marks. So pass through check lang. After nito is gawa na tayo ng mark packet dito sa connection mark is browsing con, then action is mark packet, then so new packet mark is browsing. Packet. Yan. Then pass through and check. Apply. Okay. Yan. So meron tayo sa browsing. After nyan is yung sa games naman. I-filter out din natin yung sa mga games. So meron akong mga sample na mga ports dito sa games. Pero di ko sure kung ito ba ang mga updated na mga ports. So kung meron kayong mga updated na ports, so change nyo lang to para mas effective yung port filtering natin sa ating connection. So first natin is gagawin is itong sa Mobile Legend. So copy lang natin yung port. Copy. Then sa TCP at UDP, so same port lang gagamitin natin. Then general pre-routing, tool TCP, then destination port. Paste natin yung port.
Then dito sa action is mark connection, then ML connection, then pastor check, comment, ML connection. Ayan. Then para naman sa UDP, so ngayon ang ginawa natin dito sa from browsing to hanggang sa games is gumamit tayo ng mga port, yung destination port. So dito wala na tayong dineclare kasi naka-layer 7 na siya. Na-filter out na dito yung Facebook, streaming downloads at torrent. So hindi na nila kailangan ng mga ports. So dito lang natin declare sa games at sa browsing. So next is UDP, then destination port, same lang. Oh, wait, dito sa action is mark connection, then hanapin lang natin ulit yung MLCon, then pasto live check. So dito meron tayong pwede natin gawin yung dalawang paraan para pag-isahin natin yung mga connection sa ating games. So for example, meron tayong maraming games. So pwede nating dito sa pocket marks, pwede nating pag-iisahin silang lahat. For example, yung from Mobile Legends hanggang dito sa LOL, sa Rose, Crossfire. So pag-iisahin natin, pwede din nating isa-isahin yan. So kung gusto nyo i-limit yung iba yung limit ng Mobile Legends at iba din yung limit sa ibang games, so pwede din yun. Sa sample natin is pag-iisahin lang natin yung ating connection sa ating games. Para mapaisa natin yon is pipiliin lang muna natin to dito sa papalitan lang natin to. Sabihin lang natin games con, then dito rin games con, para mapag-isa na natin lahat yung ating connection sa ating games. So next na gagawin natin is yung sa LOL naman. So check nyo lang guys kung meron kayong mga updated na mga gaming ports. Query routing, then protocol TCP, destination port, to, then action, mark connection. Piliin natin yung games, con, then pass through, comment natin dito is dito sa bakit naging lolo. Okay. Then apply. Okay. Para naman sa UDP, copy lang natin yung port. Yan. Then protocol TCP, UDP, and destination port, action, mark connection. Then hanapin lang natin yung sa games. Pass through pa rin ulit kasi mark connection pa tayo. Apply. Okay. So dito naman sa rows, so copy natin yung port, then ito sa general, protocol TCP, destination port, then sa action, mark connection,
Hanapin ulit natin yung games connection. Pass-through check, comment, browse, role of survival. Okay. Apply. Okay. Then, para naman sa UDP, go ulit. Then, protocol, UDP. Then, destination port. Ito. Then, sa action is mark connection. Then, connection mark is yung games. Then, apply. Okay. So, yun guys. Okay na siguro to yung tatlong games. So, yung iba is same process lang ang gagawin natin dito. So, kayo na bahala na maglagay dito sa mga games. So, kung meron kayong mga ibang games, so same process lang gagawin natin. So, ngayon, since nagawa na natin itong marking sa ating mga games, so, gagawa tayo ng mark packet para sa ating games. So, pag-iisahin natin silang lahat. So, sa general, pre-routing, sa connection mark, is yung games con. Then, sa actions, mark packet, uncheck yung pass-through. So, gaming packet. Yan. Then, apply. Okay. So, itong lahat ng games, so pinag-isa natin dito. So, ito na lang yung tatawagin natin doon sa Q3. Okay, so yan. So, ngayon, last nating i-apply is yung sa Google Play naman. Copy lang natin yung ports. Copy, then tayo ulit ng mark connection, TCP, destination port, and sa action is mark connection, then Google Play con, then comment Google Play, apply. Okay. And then para naman sa UDP, general protocol UDP, then destination port, action mark connection ulit para sa UDP, then piliin na natin yung Google Play, then apply. Okay. Then after mark connection natin is gagawa naman tayo ng mark packet. So, hanapin lang natin yung connection mark, yung Google Play connections. Then, sa action is mark packet. Uncheck lang itong pass-through. Then, Google Play. Ayan. Apply. Okay. So, after nito, para ma-filter out talaga yung lahat ng connection is gagawa pa tayo ng others. So, meron pa yung mga connections na hindi pa ma-filtered out ng ating mga nilagay na rows dito. So, dun siya pupunta sa others. So, kung paano gagawin yan is gawa lang tayo ng connection mark. So, dito sa protocol, TCP. So, wala na tayong destination port para lahat ng mga connection na under TCP na hindi na natin na-filter out dito is dito papasok sa other na connections. Then sa action is mark route, mark connection, then others, other con. And sa comment is other connections. Apply. Okay. Then para naman sa UDP, so para yung mga
connections under sa UDP na protocol is kapag hindi na filter out dito is papasok dito sa others. Yan, then UDP, then sa action is mark connection, then other con, pass through check, apply, okay. Then after mag-mark connection is gawa na naman tayo ng mark packet, general, then dito sa connection mark hanapin natin yung other connection, then sa action mark packet, then gawa tayo ng mark packet, other packet, then pass through and check, apply, okay. So yan, I think ito lang naman dito sa Mangle rules. So guys, hindi po advisable na gawin nyo to sa Hoplite, yung mababang spec na model ng Mikrotik, lalo na yung naka-layer 7. So mas maganda yung portless na lang ang gamitin sa Hoplite. So siguro gagawin din natin yan ng separate na video para dyan. So advisable ito para sa mga at least sa hex na model, so pwede itong gamitin. So after natin gumawa ng Mangle rules, so ngayon dito naman tayo sa Q3. So since na-filtered out na natin yung mga connection, so from Facebook, streaming, browsing, hanggang sa games, so dito naman natin gagawin yung paglilimit ng mga connections. So gagawa tayo ng queues, Q3. First, gagawa muna tayo ng parent queue. So gawin lang natin itong total downloads. Then parent global, so lahat ng interface from hotspot, LAN at PPU is under dito. So lahat ng downloads papasok dito. Then after nyan, so limit lang tayo based sa ating ISP, so 25 M. So nasa inyo na yan kung anong current net speed ang ilagay nyo dyan. So depende na yan sa result ng speed test ng iyong internet. At yan, apply, okay. Apply, okay. Then gagawa na natin to ng connection limit. So since gagawin nating priority yung games, so ito yung number 1 na connection na bibigyan ng internet ng ating router. So dito sa Q3 gawa tayo ng para sa Facebook. Sabihin na. Then sa parent is itong total download. So under siya sa total downloads na parent queue. So magiging child queue na itong Facebook connection at itong ibang connection dito. So gagawa tayo ng sa downloads, gagawa din tayo sa upload. So pagkatapos nito sa upload naman yung gagawin natin. Then dito sa pocket marks is dito na natin tatawagin yung ginawa nating mark packet dito sa Mangle. So itong FB packet, so hanapin natin dito
So, ito yun. So, from Manggil, pinapasa natin dito sa Q3 dahil dito natin i-limit yung connection. So, dito, nagmamark lang tayo ng connection. So, nag-filtered out tayo ng mga connections. Then, after natin filtered out is, papasa natin dito sa Q3. Dito natin ililimit at gagawa ng priority yung mga connections. So, for example, yung Facebook is gawin lang nating priority 4. So, kayo na bahala sa prioritization. So, basta ang sa games, priority natin number 1. Then, para mag-take effect yung priority natin, so, dapat maglagay tayo nandito sa limit at. So, pagpalagay lang natin na so research nyo lang kung ano ang ibig sabihin ng mga ito dito sa limit at sa max limit. So, pagpalagay lang natin meron tayong 25 Mbps, set natin yung Facebook connection as 5M. 5M sa total natin na set limit sa ating internet. Then dito sa limit at, gawin natin gawing 1M. So, hindi ibig sabihin na gagayahin nyo yung mga nilagay natin na limit. So, magdepende pa din yan sa current internet speed ng network nyo. After nyan, so okay na. Then, click apply. So, under siya sa total downloads. Next naman para sa streaming sa mga videos katulad ng YouTube. So, streaming. Then, total yung parent is total downloads. Then, pocket marks yung sa streaming. Hanapin natin dito. Ito. Then, dito pala sa Q-type is gagawin natin itong PCQ download default. So, ibig sabihin yan, yung set natin, for example, meron tayong 10 M na limit. So, kung merong isang nag-connect, so, makukuha niya lahat ng 10 M. Then, kapag dalawa, so hati nila yan hanggang sa, for example, 10 users. So, paghahatian nila yung 10M na set limit natin. So, kung gusto nyo na malimit yung per user, kahit naka 10 dito, so, gawa kayo ng PCQ. So, doon nyo set yung kung anong limit per user na iset nyo. Pero sa atin, gagawa lang muna tayo ng or yung default lang gamitin natin. Then limit at 2M. Apply. Okay. Then ito, gawin din natin PCQ download default. Yan. Then, para naman sa downloads, or yung sa large files is gawin natin large files. Then, total downloads yung parent. Then, dito, DLPKT. So, ito yung ginawa natin dito sa download connections. Then, sa Q-type, download default lang. Then, sa priorities is large. Yung downloads is gawin nating last priority. Limit lang natin ito sa 1M. Lagyan natin ito 5M. 5M. Then, yung streaming pala is gawin nating 5. Priority 5 sa ating network connection.
Yan. Then, dito naman sa torrent. So, same lang natin sa downloads. So, torrent. Then, parent niya is total downloads. Packet marks is torrent. Then, same lang din. PCQ download default. Priority 8. So, last priority natin yung torrent at yung downloads natin. At 1 M. Natin 3M. Apply OK. So, since naglagay tayo ng priority dito, so first na bibigyan ng internet connection yung mas nakaset ng priority. So, ibig sabihin ng priority 1 mas priority siya at yung 8 is mas huli siyang priority sa ating network connection. Next is yung sa browsing naman. Browsing. Then, sa parent is total downloads. Packet marks. Hanapin natin yung browsing. Then, queue type is PCQ download default. Then, priority 3. So, kayo na pala kung saan kayo or depende sa clients niyo kung anong mas priority sa network niyo. Then, 2M, 8M, apply, okay. Then, dito sa games, so pwede natin pag-isahin yung Google Play at yung games. So, set natin sila as priority 1. So, gawin natin tong games. Then, parent. Total downloads pa rin. Then, sa packet marks is gaming. Then, add pa tayo ng isa. So, click lang itong down button. Yan. Then, select natin yung Google Play. So, pwedeng separate nyo. Pwede ring pag-isahin na lang. Then, sa queue type, PCQ download default pa rin. Then, sa priority, since gaming priority tayo, gawin natin 1. Then, limit at 1M. Kahit 2M lang. Hindi naman malaki yung kain ng games. Then, apply. Okay. Then, meron pa tayong isa. So, yung other connections. Limit din natin yan. Others. Then, parent. Total downloads. Packet mark. Yung other. Then, dito, PCQ download default. So, gawin lang natin itong priority 2. Minsan kasi dito pumapasok yung ibang connection sa mga games kapag merong update at hindi na-declare dito. So, minsan dito papasok sa other connection yung ibang port. So, gawin natin priority 2. Limit at 1M. Then, 2M. Yan. Apply. Okay. So, tapos na tayo sa downloads. Next naman is yung sa upload naman. So, total upload. Then, sa parent is pipiliin natin yung ating internet, yung source ng ating internet. Dito kasi dadaan yan, yung ating uploads. Then, sa packet mark, so, libit lang nawala. Then, sa limit, 25M. Same lang sa downloads. Yan. Yun palang priority guys. So, mag-take effect yan sa mga
child queue. So, hindi mag-effect sa parent. So, search nyo lang para sa additional info. Para sa upload, so, dito naman sa, unahan ito yung Facebook, UL. So, dapat, hindi same yung mga names. Hindi tatanggapin yan ni Q3. Dapat merong iba yung names. Kahit na iba pa yung parent queue niya. So, total uploads. Pocket marks is Facebook. Then, PCQ. Upload yung gagamitin natin. Dito is PCQ download default. So, dito is PCQ upload default ang gagamitin natin. Priority 4. Limit at ano yung lagay natin sa Facebook? 1M, 5M. Apply. Okay. Yan. Then next sa downloads, yung mga large connections, large files, UL. Then total uploads, pocket marks, then big pocket, then upload, priority 8 lang natin, then 1M. Okay. Sa streaming upload, total uploads. So, sundan nyo lang guys ha. Madalin lang natin kasi same lang naman ang process dito. So, sundan nyo lang. PCQ upload. Pocket marks, streaming. Then, ito, 5, limit at streaming, 2M, 10M, apply, okay. Then, yung sa torrent, parent is total upload, pocket marks, torrent, then PCQ upload default, priority 8, 1M, 3M, apply, okay. Next, yung browsing, UL. Total upload, then PCQ upload default 5. Anong lagay natin dito? 2M apply, okay. Next, yung sa games, gaming UL, then total upload, PCQ upload default, priority 1, then pocket marks, gaming, at kasama na natin dito yung sa Google Play, limit at 1M, 2M, apply, okay. Then yung others talaga siya. Then total uploads, pocket marks, others, upload, 32,
1M, 3M. Apply, okay. Yan. So, tapos na tayo dito sa pag-set ng ating connection limit. At naglagay din tayo ng priority sa ating connection. So, priority natin yung games. Last natin yung mga downloads. Yan. So, tapos na tayo sa Q3. So, recap lang. After natin na naglagay ng mark connection dito. So, nag-filter tayo dito sa Mangle. So, nilagyan natin ng limit dito sa Q3. So, bawat connection, so, meron na tayong limit. Yun. So, last natin gagawin is yung sa simple queues naman. So, dito natin i-limit yung per interface na ating connection. So, para magawa natin yan, so, check muna natin yung mga IP addresses. Yan. At yung sa IP pool naman para sa ating PPU server. Yan. Para magawa natin yun is gawa tayo ulit na queue. So, silbi yung mga parent queue ang ating gagawin na limit sa ating connections. For example, unahin natin yung hotspot connection. Then, pwede ditong gawin natin is, since naka-bridge yun, so pwede nating piliin yung bridge hotspot, or pwede nating ilagay dito yung addresses ng ating bridge hotspot. So, sa akin, kadalasan ginawa ko is yung IP address yung nilagay ko dito. /24. So, ang IP block na ginawa natin, yun yung ilagay natin dito sa target. Then, limit. So, gawin natin tong 25M or 15M. 15 lang. Sa total 25 Mbps natin is pagpalagay natin na mas maraming users tayo sa hotspot. So, dito natin ibubuhos halos lahat ng connection ng ating network. After nyan is click apply lang. Okay. So, ayan. Meron na tayong connection limit para sa ating hotspot. Since meron itong default dito sa simple queue para sa ating hotspot, dapat mas nakauna ito sa numbering ang ginawa nating parent queue para sa ating hotspot. So, gawin natin is drag lang natin to pa taas. Yan. So, mas naka-priority na yung ating ginawang parent queue. So, once nag-connect na yung mga users natin, so dapat sa profile is sa queue is dapat naka-parent itong ginawa nating hotspot. Next naman is yung sa PPOE naman. PPOE connection. Then, target na IP. So, ito yung ating IP. 192.168.30.0/24. Then, limit lang natin to sa 5M. So, kayo na bahala kung anong set nyo. Depende sa current users or clients nyo. Apply. Okay. Yan. Then, yung sa LAN connection naman, LAN connection. Target, kunin natin yung
IP address 192.168.88.0/24. Yan, then 5M lang din. 5M. Then, apply. Okay. Yan. So, meron na tayong limit per interface or per connection natin. So, meron na tayong hotspot, PPU at LAN connection. Yun. So, ang last na lang gagawin is yung sa mga users. So, hindi muna natin gawin muna dito. So, sa next video natin is gagawin natin kung paano natin set or ipapasok dito yung mga users or mga clients natin at paano maggagawa ng static IP from hotspot, PPU at LAN connection. So, yan ang gagawin natin sa ating next na video. I think yun lamang guys sa ating tutorial ngayon. So, yun. From recap lang natin ulit. Dito sa Manggel, dito tayo nag-start. Nagmamark connection tayo sa ating mga connection na papasok sa ating network. Pagkatapos, tinatawag natin yun dito, yung mga packet na ginawa natin dito sa mark packet para ma-limit natin yung connection ng ating mga network. Then, gumawa tayo ng priority kung ano yung mas priority sa ating connection. So, yan is gumawa tayo ng limit per interface kung ilan or anong speed ang i-limit natin sa interface. So, I think yan lamang po. Sana meron kayong natutunan sa ating video ngayon. Kung may mga na-miss tayo, so paki-comment lang para ma-update natin yung ating video. So, abangan nyo lang po ang next video natin. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Thanks for watching. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell to get updated for the latest videos.